emotional connection. Yan yung isang nawawala kapag ka mabilis kayo. Yan naman ang na-provide kapag ka nagtitake slow kayo. Once na nakapag-provide kayo ng emotional connection between your partners, mas masarap yan. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, ano po ba ang safe, Ma'am Cheryl? Dahan-dahan o mabilis sa Alam niyo po, for me, in terms of safety, going slowly during SEX is generally considered safer than going fast. Why? Because mas inaalaw niya yung better communication between the two of you. Yung awareness na pangangailangan ng partner mo. And also yung comfort levels ng both sides, especially sa mga babae. Nagre-reduce din syempre yan dun sa mga posibleng risk ng injury and discomfort for both. So bakit nga ba mas pinili ko na mas safe kapag ka slowly lang? Number one, syempre yung communication. Kapag nagti-take time kayo, mas nabibigyan nyo ng tamang oras yung communication ninyo with your partner about kung ano ba yung nararamdaman niyang maganda at yung nararamdaman niyang hindi maganda. The more na napag-uusapan nyo ito, mas naa-allow nung mga partner na mag-adjust sa isa't isa para ma-meet yung needs and yung wants ng partner nila and even yung sarili nila. Hindi yung tipong ang bilis-bilis mo tapos hindi mo alam kung nag-e-enjoy pa ba yung partner mo or kung gusto ba ng partner mo yung ginagawa mo sa kanya. Hindi na kayo nakakapag-usap, bira na lang kayo ng bira. Papaano kung yung isa lang yung nag-e-enjoy, yung isa pala gusto niya ng mabagal? Pangalawa, bakit mas safe kapag slow? Yung consent nandoon. Kapag mabagal kayo, nandun yung ability to stop kapag kinakailangan. So, kapag mabilis yan, tuloy-tuloy yan, hindi mo na alam kung okay pa ba yung partner mo. At yung partner mo, hindi niya na rin alam kung paano ka niya patitigilin dahil nakikita niya na gustong-gusto mo yung ginagawa mo. So, what I'm trying to say, yung consent, hindi na ipoprovide kapag ka mabilis. Hindi katulad, pag nagsaslow down kayo, nandoon yung time or yung pagitan na mag-stop ka kung kinakailangan kapag yung partner mo ay nagkakaroon ng discomfort. Pangatlo, kung bakit mas safe para sa akin kapag slow, nandoon yung physical comfort. Yung fast, yung para bang nirarush mo ang lahat na matapos agad or gusto mong maabot mo kaagad yung gusto mong marating. Pwedeng magkaroon ng injuries ang isa dyan. Yung potential na injuries is waving. Hindi man sa'yo doon sa partner mo. Or baka pati sa'yo na nagmamadali, ma-injured ka rin. Especially pagdating sa posisyon, kung hindi naka-align ang ginagawa ninyong position, nako, posible talagang masaktan after ninyong gawin yan. For example, tinambling mo na yung partner mo, nabali na yung leeg, ikaw sige ka pa rin ng sige kasi nagra-rush ka. So, yung position na hindi properly aligned, pwede talaga pong mag-cause ng injuries yan between the two of you. Nawawala po ang physical comfort kapag ka nirarush or mabilis kayo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Pang-apat, emotional connection. Yan yung isang nawawala kapag ka mabilis kayo. Yan naman ang na-provide kapag ka nagtitake slow kayo. Kapag medyo mabagal, yung mga movement ninyo, pwedeng ma-foster niyan yung deeper connection between the two of you. Once na nakapag-provide kayo ng emotional connection, mas masarap yan.
Pwede naman yan na mabagal sa una. Then, pabilis ng pabilis. Then, kung gusto mo ng mabilis na mabilis, then babalik uli kayo sa mabagal. So, depende naman yan sa preferences ninyong dalawa or nung partner mo. Very important na bigyan consideration ang preferences ng bawat isa. While slowly is generally considered na safer, it's important pa rin po na irespeto natin yung preference and desires ng partner natin. May mga tao naman po talaga na ini-enjoy nila ang mabilis na movement, lalo na kung ito ay ginagawa consensually. Always communicate with your partner openly kung ano yung comfort levels at kung ano man yung issue mo or yung concern mo na meron ka. Importanteng ipaalam mo yan sa partner mo. Kasi marami pong mga kababaihan na hindi nila sinasabi na hindi na pala gusto nila yung ginagawa sa kanila. Pero sa kagustuhan nilang mapagbigyan or matapos na lang yung ginagawa nila, tatahimik na lang sila. So, very important po na nag-i-enjoy kayo kapag ginagawa nyo ito. Kaya wag nyong hahayain na mga partner nyo lang yung nag-e-enjoy dito. Kasi po, ginawa nyo yan para mag-enjoy kayo pareho, hindi lang yung partner nyo. So, kung saan po kayo comfortable, sabihin nyo po yan sa partner nyo. At kung ano yung ayaw ninyo, sabihin din ninyo yan ahead of time para mas magkaroon kayo ng successful result dito. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!